Mark chapter 7 verse 24 hanggang 30. Umalis si Jesus at pumunta sa bayan na malapit sa Tyre. Nagstay siya sa isang bahay at ayaw niyang malaman ng mga tao na nandun siya. Pero nalaman pa rin nila. Merong isang nanay na may anak na batang babaeng sinasapian ng masamang espiritu. Nalaman ng nanay na nandun si Jesus, kaya nagmamadali siyang pumunta at lumuhod sa paanan ni Jesus. Isa siyang Gentile na taga Phoenicia. Lugar yon sa Syria. Nagmakaawa siya kay Jesus na palayasin ang masamang espiritong sumapi sa anak niya. Sabi ni Jesus, hayaan mo nang makakain ng mga bata. Hindi tamang kunin ng mga pagkain ng mga bata at ihagis sa mga aso. Sumagot ang babae, pero sir, ang mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain din po ng mga pagkain na lalaglag ng mga bata. Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, dahil sa sinabi mo, umuwi ka na. Makikita mong lumayas na ang demonyong sumapi sa anak mo. Umuwi ang nanay at inabutan ang anak niyang nakahiga sa kama. Wala na nga ang demonyong sumapi dito. Amazing lang how Jesus tested the woman's faith and humility. Hindi lang faith dito. Yung faith dito na test nung sinabi ni Jesus na umuwi ka na at magaling na ang bata. Tapos umuwi na siya. Hindi na siya nangulit na, hindi, sumama kayo sa akin. Hindi na, nakinig siya. She took Jesus for His word. And that's faith. Pero yung humility, yung hinalintulad siya sa aso. Isipin mo, grabe naman Jesus, parang namang hinalintulad mo yung babae sa aso. Na sabi ni Jesus, sabi niya, hayaan mo nang makakain ng mga bata, hindi tamang kunin ang mga pagkain ng mga bata at ihagis sa mga aso. If the woman, the Gentile na taga Phoenician woman, have pride in her, grabe naman to, halintulad ba naman ako sa aso, bahala ka na nga dyan Jesus. Pero hindi, di ba? Anong sagot niya? Panginoon, kahit po yung mga aso nakakakain po ng mga nalalaglag na pagkain. Sabi niya, sir, ang mga aso sa ilalim ng mesa ay kumakain din po ng mga pagkain na lalaglag ng mga bata. Hindi siya na-offend na hinalintulad siya sa aso, bagkus sinagot pa niya na kahit po aso lang ako, ibig sabihin po nun makakakain po ko ng mga pagkain na laglag mula sa mga bata. Back in their time, like, your ethnicity is really important. Kapag hindi ka Hudyo, tawag sa'yo Hentil or Gentile. And Jesus is a Jew. Isa siyang Hudyo. And to ask a favor from a Jew when you're a Gentile is really a great humility enough na ma-cross, which is nagawa ng babae na yun. And after saying this, may kasama rin palang faith yun, kasi ibig sabihin, even the crumbs, kahit namumulang from the Lord, is enough to give you your breakthrough or your greatest prayer of healing. Isipin mo, mumulang yun, tapos crumb lang or nalaglag na pagkain lang mula sa mesa is enough to heal her daughter from the torment of being demon possessed. And kapag magulang ka, like me, myself, I'm a father of 2 kids. Lahat gagawin ko, lahat ng pagpapakumbaba siguro willing akong gawin if that would bring healing kapag may sakit yung anak ko. And ito hindi lang basta sakit sinasapian ng masamang espiritu. Jesus is a great healer, and it's a good thing din, no? Napaka-honest ng Bible talaga, kasi kung ako yung writer ng Bible, hindi ko na isasama yun sa story kasi parang ang offensive naman dito ni Jesus. Pero that raise a question na isang tanong na magandang tanongin. Sa anong mga parte ng buhay mo offended ka sa Diyos? That speaks of your pride. And if you really want to experience the fullness of Jesus,
You have to learn how to recognize who you really are. You're just a dust before this holy living God, great God. We're just made from dust. Alabok lang tayo galing. And if that's our attitude, we will definitely inherit the earth. Kasi sabi ni Jesus, blessed are those who are humble, for they shall inherit the earth. God bless everyone.